disappointed, He would be at our right hand to help us. We need more simplicity, more trust, and confidence in our Savior. Amen? Ano ang pananansiway? Kinahanglan hindi kita magpaslaw sa pagsugid kay Jesus Christ sa ato mga kaiwatan sa pagpamulo sa iya iglesia. Kay kung amuin ato nga ginahimo si Jesus Christ hindi mag-disappoint sa ato, hindi kita pasawa ni Jesus Christ, but He will be there to what? To help us. Kinahanglan lang natin ang simplicity and more trust and more confidence in Jesus Christ. So how are we going to tell Jesus Christ our troubles, our problems, our difficulties as leaders? Only through prayer. Kaya hambal din ang mga kauturan, when we pray. When we work, but when we pray, God works. Amen? So ikaduha ng leksyon 3, ang makitaan na samtang si Josue mga kauturan nagpakig-away dito sa mga Amalekites, Moses, Aaron, and Hur were praying. Cultivate ang pagpapamuyuway because leadership is a struggle. Hence, our need to pray. Ikatatlong leksyon mga kauturan natin nakita rin, like Hur, silence can be golden or exemplary. Kaya kung basahan natin from Genesis down to Revelation, wala din kita magtuturan sa makitaan na binanaan nga magsugid sa aton na naghambal si Hur. Why naghambal na apa siya? Pero wala din something record na mga pulo na naghalin sa yabang ba. In other words, mahipos siya. Hindi ba babaan? Sa panahon sa mga meetings, ang mga church clerks kinahanglan maghipos. Naman, kaya kung naghahambal ang church clerk, ang iya mabatian, ang iya langit na ginhambal kami, kaya ang iya bakbak malapit sa iya dulungan. Ang iya ma-record, ang iya ginhambal, kaya ang iya na ginhambal, amo lang ang iya mabatian. So sa panahon sa mga meetings, hipos ang Diyos. Luwas na. Kung mamangkot sa inyo ang elder na ang chairman. Ha? Kaya ang iban wala pagani, ginapahambal, mas damo pa sila hambal kaysa sa chairman. Kinahanglan ang mga sisters maghipos kag magpamati. Kaysa ulihi, pamangkutong sila kung ano ang nahatabog sa sinakabitin, mga post lang nila na mahambal tungkol kinamati sila. Pero kung sige sila hambal, wala nagpamati, dako na problema. Diri ko lahat ang tanawang mga kauturan sa leadership ni Hur. Silence was golden or exemplary. There was no record that we can find in scriptures that he even spoke a word to the leadership. Kita mga kauturan daw na hindi kita magreklamo sa leadership. Pero si Hur, never give nga mabatian natin na nagreklamo siya sa leadership. Hur, makita natin rin, silently, yet faithfully obeyed God by supporting Moses' leadership. Mahipos lang, apang matutong nga nagasuporta sa lideran ng Moses. Nga ang makahambal kita, nga siya matutong nga nagasuporta sa lideran ng Moses. Tanawan niyo ha? Ang word din sa English na stayed up. Inyo? Or din satnay. In word nga pagsatnay ni Hur kag ni Aaron sa mga kamot ni Moses, ay yung phrase na stayed up, satnay. Kung inyong tanawon na siya mga kauturan sa original, it is perfect tense. Kung maghambal ka sa perfect tense mga kauturan, it is a decision that is fixed and permanent no matter what. In other words, tugtog sana o bisan ano ang mahanapot mga kauturan, ara si Hur nga magasuporta si matutunggi sa liderato ni Moses. Kita niyo na? Mga church clerks, church treasurers, church officers,
Kabay tunta nga mo mining ato desisyon. Nga tugtog sa mo pagisa na naman ako. Sakmayon nato ng liderato sa mga pangulo sa ating iglesia. Amen? Amo ni si Hon kag si Joshua kag subong man si hambal ng kultura ni Charles Haddon Spurgeon, lighthouses blow no horns, they just shine. Hipos lang si Hon na kapilang apa natuto na nagsakda sa liderato ni Moses. Ikaapat na kautunan na leksyon na tumakitan din. Victory in the work of God necessitates teamwork. Samtang nagkumpati dito ng kautunan si Moses, diri si Aaron, diri si Hon, nagapangamuyo sa Diyos. It was actually a team effort. Ha? Agod, magmadinalag mo na natin iglesia. Ang buluhadon sa kagon, hindi lang sa pipila, kundi kinahanglan buyugan santan. Amen? Because victory in the work of God necessitates teamwork. Why? Because no one has it all. This is why everyone counts. Everyone matters. This is why we emphasize mga kulturan sa total member involvement. Tungkol kita na kahigalo nga kung may ara, teamwork, together everyone achieves more. Amen? Sa 1953, gin-record mga kulturan sa history nga ang unang nakasaka dito sa Mount Everest, 19,000 feet from sea level mga kulturan. Wala sa liman kundi si Edmund Hillary nga taga New Zealand, kag iya nga Sherpa guide nga taga Nepal nga si Tenzing Norgay. Nagbutang sila mga kulturan sa bandira nito, kag kilala, kag nagbantog sila sa bilog na kalibutan. Ang una nga nakatindog dito sa Mount Everest, Hillary Edmund or Edmund Hillary nga taga New Zealand, kag si Tenzing Norgay nga taga Nepal nga iya nga Sherpa guide. San pagpanaog nila mga kulturan? 19,000 feet. Nagdandog man ang tigil ni Edmund Hillary. Pagkagdandog sa tigil ni Edmund Hillary, ma-imagine na mga kulturan kung paano siya nga nagbalang-balang na nahulog. Just try to imagine 19,000 feet. Maayo kay maabtik ang nahuna kag pulso ni Tenzing Norgay. Iya din yung labo dito sa ice. Ice na ang bukid nila sa Mount Everest. Ang wasay nila na, ang ice axe, yung labo nila. Tapos nahigot na siya. May nakahigot sa iya, kag nakahigot man dito kay Edmund nila. Tungod sa ito, nga nagkapalang-palang na si Edmund nila tungod sa higot. Wala siya nahulog. Kag nasalba na niya ang buhay. Pag panaog na nila sa ubos nila, singkit ang mga tao. Ginapamangkot nila sa Tenzing Norgay, ang pamilya Tenzing Norgay, nga naginhimog mo to. Kaya kung sumala, kung tani, hindi lang na si Edmund Hillary ang namatay, pati ikaw pag-ipatay, duha ka mamatay, nga naginhimog mo to. So sometimes, napamangkot sila sa mga tao. Si Tenzing Norgay, magasapat sa ila na nagasilid. Climbers help each other. Climbers help each other. Climbers help each other. Di ba mga autoran, ginakilala natin ang ating mga kaulihan as climbers. Kita-kita mag-climb. Diba? May kanta ka rin ito. Ano nga itong kanta rin? Ako ang nagkasaka. Meaning, manugsaka ang tamang ko ito. Climbers. Ako na itong kata, ako ang nagkasaka. Diba? Kung sa Cebuano, mas lain ang ilang na translation sila. Kaya ilayan dito ya, ako ang nagalakaw. Ti ang lakaw mga kulturan, lakak na lang na. Oh,
Pero ang Ilonggo, mas maayo kay nagabasa ka. So kita ba kauturan nagatawag ang nagakilala sa nato mga panglimon as what? Climbers! Nagasaka pakadto sa ginharian sa Dios, dito sa bukid sa Sion, sa langit nun nga Sion, di kita magapauli, kaupod, kay magapuyo, kaupod niya sa wala sila tugtugan, di ba na? Ano na kita? Kagsubong kaagay sila mga kauturan. Daw ano ka-importante na kinahanglan magtinabangay dito.